Sunday, lulubin po ng ating Panginoon Diyos, makapagtanim po kami sa kailangan na malakas po gagawin ng ating Panginoon Diyos. Lalo po, patuloy po kayo sa panalangin, at hindi po kayo pinapagpalangin po natin. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Hindi magkakawin tayo. Naka-online kasi tayo. Tayo yung may post na ganito. Okay. Inabot na 10 minuto. Okay, sino pa mo kapala to? Ready for? Okay, sige. Matawag natin ng Santo Tomas, San Pablo, Alaminos. Okay, isa na lang. Kumaka. Sige, pagtapo talaga marami nga eh. Mabul po. Sige, si Pat Lopez. Ito maraming comment sa sa Katanawan. O 2 minuto lang ha. 2 minuto lang. Okay, sige. Baka may tumalas na laway ko. Praise God, Panginoon Diyos, magandang umaga po sa bawat isa. Amen. At unang-una sa Panginoon, salamat sa Kanya, sa mga panalangin ng bawat isa mga pastor. Sa bayan po ng Santo Tomas, pagkatapos ng conference natin March 2 bago i-ACQ, di ba? Amen. Nanalangin sa Panginoon. Amen. Talagang wala nang labasan. Ito pati yung pagpanik-balik. Amen. May araw na. So, nanalangin naman sa Panginoon para kayo tayo mga pangaral. Amen. Pagkatapos doon, lumabas ako. Nakita ko yung mga pumipila doon sa tindahan. Amen. Sabi ko parang box sa office to. So, sa susunod, sabi Panginoon, araw ng Martes, ang daming tao. At dinala ko yung speaker. Amen. Pumunta ko na, walang muna mag-isa kasi para mabawasan din yung tao, yung mga tao sa labas at para tayo sumunod sa government. Biyaya ng Diyos, ang dami pong tumanggap at nakarinig ng salita ng Diyos sa San Pedro. Ayun po ginagawa natin. At sa mga Bible study naman mga kapatid, amen, ang ginagawa natin ibig na isa-isa. Sabi ko, ito'y gagawin natin yung preaching point para yung isang compound ay makarinig ng salita ng Diyos. Hindi lang po kayo sa pamilya nyo para kayo maging dalawin ng pagkakaala ng Diyos. At sa kabutihan pala ng Panginoon, patuloy natin ginagawa hanggang ngayon. Simula ng ECQ hanggang sa mag-MGCQ. Patuloy natin ginagawa sa Santo Tomas. At napakabuti yung mga frontliners, mga sundalo doon, amen, tuwan-tuwa. Sabi nga, Pastor, ito ay talagang tunay na lingkod ng Diyos. Kahit araw-araw kayo mag-preach dito. Sabi ko, adobe ng Diyos, ako na yung sumusuko. Tapos, doon naman sa Santo Tomas, sabi ko, Pastor Jared, mangaral tayo sa Pere kasi medyo malapit sa doon. Sabi, mag-usap tayo, ay mangaral doon sa Santo Tomas. Habang ako nangaral, sabi ko, ano yung mga sundalo, medyo mahigpit sa Santo Tomas. Kasi mayroon doon mga positive COVID-19 event. So habang ako nagpatalastas muna, sabi ko, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Habang lumalapit yung sundalo, sabi ko, salamat sa ating mayor at binigyan tayo ng pagkakataon ng pagkakataon ng salita ng Diyos. Alam niyo po ang ginagawa niya, hindi na lumapit yung sundalo. Ay, si mayor pala nagsabi ko. Kaya patuloy pa ito yung pinapangaral sa salita ng Diyos sa Santo Tomas. Salamat sa mga panalangin niyo. Maraming ginagawa ng Diyos, nagbabangon siya ng pamilya, yung mga kapitbahay namin naman doon sa Santo Tomas, amen, sa labas ng church. Hindi tayo nakapagpagawa sa loob dati. Amen. Makalipas na isang buwan, ang aral tayo doon sa labas ng church. At biyaya ng Diyos, maraming lumalabas. Amen. At sa mga dating mga kasi pinagbawal yung pag-inom, pagbili ng alak. So yung mga lasinggiduan, pinunta natin isa-isa yun habang sila nagkakatipon. Sabi ko, pili ba kayo makapag-minister sa inyo? Sabi ng tao, sabi ng mga tambay din, iyan ba yung pera? Opo, may pera dito sa Bible, basta malalang ko. Pinaliwanag ko sa kanila, alam niyo, sabi, Pastor, salamat. Imbes na sa panahon na kayo iinom tayo ng salita ng Diyos. Malasing man kayo, pero pinagpala kayo ng salita ng Diyos. Amen. Tutuwa yung mga tao din, mga pinagpala. Salamat po sa panalangin. Bilang sa blessing, physical. Maraming salamat sa mga tumutulong sa mga pioneer churches. Amen. Sa mga tao, alam niyo kung sino kayo. Ang Diyos ang magpapalag sa inyo. At bonus na lamang yung mga pagkain, mga bigas na yan. Amen. Yung ayuda ng Diyos. Amen. Dahil pag ikaw, Paul,
ministry talaga. So, simula ako nag-pioneering church, wala ako talagang pinagkakabalan kundi yung pamangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat ang ayuda ng Panginoon ay buong buo. At may makinahon dito sa mga pioneering church. Sa totoo lang talaga, umasa ko sa Panginoon ito yung pagpagtipan ko sa kanya, Lord. Sa iyo, Panginoon ito, ako ay mag-popol ministry. Marami nagkakano sa akin, Pastor ba, gusto mong ganito? Tama, gusto mong ganito? Kasi ako po isang pusinero, maraming nag-ano, ay gusto mo Pastor, magluto tayo, gusto tayo. Sabi ko, meron na akong negosyo. Ito yung salita ng Diyos, may papangalan. So, tuwang-tuwa sila, hindi na sila lumalapit sa akin. Sabi ko, pag-pray na kita. Pili lang ko yung business nyo para pagpalain at kayo maging dalawin ng pagpapalain. Praise God, at napakabuting ginagawa sa mga Tomas. Pagpalain ng Diyos ang bawat isa. Kayo po ay laging sinasama sa prayer. Every Monday ay fasting tayo. Simula pagpasok ng 2020, amen. Ginawa ko yung pagkakatipan sa Panginoon. Lord, salamat sa iyo kalakasan. Nagugulat lang ako sa isang araw, nakakapag-preach tayo 3 beses sa labas. Nagugulat lang, bakit nagawa ko yung Panginoon? Nabiyaya ng Panginoon hindi sa akin. Amen. Hallelujah! Okay, si Pastor na San Pablo. Tuli ka ng klase. Excited talaga eh. Mamaya, magsasalita ka. Amen. Sa magandang umaga po, nais ko lang po bigay ng purihan sa pag-iingat ng Diyos sa amin po sa San Pablo. Amen. At kami po doon ay dumanas po ng totally lockdown. Amen. Sapagkat ang nagkaroon po doon ng COVID ay yung mga barangay official na nagbibigay ng relief goods. Amen. Hallelujah. Yung isang nagkaroon doon ng COVID-19 na namatay ay nagkabot sa amin po ng bigas sa sobrang kalako ay aking nakamayan. Paglipas ng 2 araw ay nabalitaan na may COVID. Sabi ko, buti na lang hindi nakalanit. At doon yung mga barangay official nagkalanit-lanit kaya po nagka-totally lockdown ang dami nalanitan doon sa aming barangay. At doon ay hindi lang po bigas ang aming problema, pati yung aming mga lutuan sapagkat nasira yung aming rice cooker, nasira din yung aming silid. Sabi ko, paano na ito? Kaya pinagtiisan namin mag-asawa, hanap kami ng bunot. Medyo mga kapitbahay namin doon, medyo nauusukan na pero biyaya ng Diyos, paglipas ng ilang araw ay may nakabili din ng silid. And then, ang ginawa namin doon para ng aming asawa, amen, hallelujah, nakikita namin doon yung mga ibang kumatin ay talagang kapos. Kaya ang ginawa namin ay, pag may magdadala ng gulay doon, amen, lulutuin ko at kami lang naman dalawang mag-asawa ng kain ng gulay, dadamihan ko talaga at siya yung papamahagi ko doon sa kapatiran. At biyaya ng Panginoon ay dahil sa ganung paraan namin ginagawa, meron doon ibang taga-fellowship, isang pamilya, ay dahil naaabutan namin, sila'y dumako sa gawain ng Panginoon. Itong nakarang linggo, sabi ko, paano kaya may church service na rin yung kanilang dinadaluhan ng church sa Church of Christ. Sabi ko, paano kaya? Dadalo pa kaya sila? Sabi ko, nag-isip ako, sabi ko, hindi na. Pero biyaya ng Panginoon, idinalo po sila ng Panginoon at sila po ay halos isang buwan na pong dumating sa church. Amen. Para po yung aming po mga kapitbahay doon, inaabutan namin ng gulay. Amen. Hallelujah. At sila po yung mga sa church. Nakita namin paraan at sa biyaya po ng Panginoon, amen, hallelujah, ang Diyos po ay simula nung nag-lockdown, amen, ay nagligtas po ng 8 kaluluwa na umatin po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Na-excite talaga ako eh. Pastor na Alaminos. Kasi ang dami mga nagtaas ng pangalan. Katasay Lopez, tapos ay Kubaka, Katakapole ng Katangawa. Ang dami na! So, purihin ang ating Panginoon at sa pagpapalang umaga sa inyo lahat ng magagawa sa ating Panginoon. Ako po ay sa bayan ng Alaminos na Luna. So, naroon po yung biyaya ng Diyos sa
sa lugar na yun, na kami po ay patuloy na nakapag-ministeryo sa aming mula nung magka-BCG po. So, naapektuhan din nga po ng pandemic. So, marami pong ginawa ang Panginoon sa bayan ngayon. So, mga din ng tulong, nakatanggap ng SAP. Nakatanggap din po kami ng tulong mula sa gobyerno. Dalawang kalahating kawan. At yun naman po ay binabahagi din po namin sa mga na-attend sa James. Amen. Kapasiti nga lang po isang pong katao. So yung pag-uwi ng mga dumalo, binabahagi din po namin. So kasi 2 kilo sa bawat service naman. Natutuwa din naman sila na natutulungan namin. May nag-sponsor po ng face mask, isang konsyala ng bayan, tsaka mga beef. So binigay din po namin sa mga maten. So laro po na may padamala po namin yung aming sponsor sa kanila sa paraan na makaranas sila ng mga kahirapan. Lalo po yung pagtulong ng church. Hindi sa panahon yun, maalala nila na sila'y natulungan na pahangin po ng ministeryo na sila ay hindi lang sa spiritual ang pangailangan, meron din silang pangailangan physical. Yun po yung biyaya ng Diyos na ginamit yung church para lumali yung pagpapala sa Amen. So, hindi nga po nakapag-aral sa labas. Nag-counsel din po ako doon sa mag-asawa. So, malapit na magkaroon ng pandemic. Doon sa virus, may pandemic ng paghihiwalay. Natin po yung biyaya ng Diyos. Yung naranasan ng maraming pamilya, paghihiwalay, pero kung ang Diyos nga po hindi mahuhuna sa isang tahanan, ay yun ang kainat na ng isang pamilya. Kaya, biyaya po ng Diyos na sila ay naniwala sa akin. Naniwala. At napapasundo po natin sila. Praise God. Ngayon po ay buo po silang pamilya. Amen. Marami pa rin projects sa Bible study, kaso nga lang isip ko baka magkaroon ng virus, ay ito lang yung tao punto dito. Baka po ma-issue, lalo po hindi po makapunta. Kasi po doon sa Barangay 4, na balita po ako doon na nakapagsakay daw po ng may COVID. Kaya sabi ni Kapitan, huwag ka muna pumunta dito. Bago nang nag-aalala, tuwa na yung mga dumadalo po doon, sinusundo ko talaga po na tricycle. Aatid sila, uuwi, aatid ko rin po. Katulad din po ng ginagawa na itong mga pastor. Ano po yung ministry. Yun nga po, patuloy din po naglilig sa Panginoon. May mga kabataan pong willing tumugtog ng instrumento, sila po ay nagpapaturo. Tinabi ko study ko muna bago sila tumugtog. So yun po naging way para sila ay patapos sa gawin. Panalangin niyo po kami. Pagpatuloy niyo po ang aking puso na sila ay so yung pangamba ko sa aking kalooban na mga hindi tumagay magpatuloy. So ang kagalakan naman ng ating Panginoon na nakikita ko naman yung response ng pagpatuloy. Para sa bawat Diyos. Salamat po. Palagi ko tayo naman. Salamat po ang Panginoon na naging. Salamat po. Praise God. Salamat po sa ating pong Panginoong Diyos. Ito po yung isang napakalaking pribileyo na may ulan. Ang pabor po ng Panginoon ay pinaparanas sa bayan ng Lopez. Unang-unang pong pabor ng Diyos sa bayan po ng Lopez. Tayo po ang kaunang pinayagang magkatikon. Biyayaan po ng Diyos yun. Kaya sabi nga po ng mga pulis, Pastor, ito kong permit sa iyo lang ako kung ipapahirap.
Kaya yung biyaya ng Diyos at sabi ko nga po ay pwede bang lumampas sa 10 sir ang magiging attender. Sabi niya ay, Pastor, sabi 10 lang eh. Pero di ba yung bahay may katabi ng church? Sabi ko, ito po. Ganito, Pastor, ang gawin mo. 10 sa church, 10 sa bahay mo. Ayos yun, Pastor. Kaya yun po, buwan ko lang Mayo ay bawal pa talaga. Kaya sa bahay-bahay po, nagtitipon po tayo doon. Para po walang problema, humingi po kami ng permit sa mayor, nagpapirma po kami sa DILG, nagpapirma din po kami sa barangay Kakutin para wala po silang masabi. Kaya nakapagtipon po tayo ng maayos, wala tayong pinapalipas. Ano po? Ganun po. Tayo po din ay sa biyaya ng Diyos ay may ginamit po ng isang barangay. Napakaganda po ng ginagawa ng Panginoon. Sa loob po ng isang buwan ay nag-attendance na po doon tayo nitong muli ay 28 Monday po. At meron na po doon 3 na nagpatotoo na may ginagawa po ang Diyos sa kanilang buhay. Yung isa nga po, yung isang ina ng tahanan, sabi niya ay, Pastor, pinatotoo niya doon sa kanila, ayaw daw ay matagal na nilang problema, yung kanyang manugang at saka siya ay nag-away, matagal na. Pero simula daw po nung siya'y dumalo, siya daw po ay nag-pray, sila daw po ay nagkasundo na. Humingi daw po ng tawad sa kanya yung kanyang manugang, kaya siya po ay tuwan-tuwa. Yun po, patuloy po nyo kami ipanalangin, maganda po ang ginagawa ng Diyos, nararamdaman po namin ang pagkilos ng Diyos dahil po sa inyong panalangin. Maraming salamat po sa Diyos. Hallelujah. Dalawa na lang. Praise God, magandang umaga po sa inyong lahat. Gusto ko pong iulat ang ginagawa ng Diyos para po na kumaka. Ngayon, katunayan po mga kapatid, bago po sabihin sa inyo yung ginagawa ng Panginoon, ay gusto ko po sabihin sa inyo yung ginawa ng Panginoon na pag-iingat ng Diyos sa aming pamilya. Ngayon, katunayan po nung bago po mag-lockdown ay umuwi po kami na Calawag kasi yung misis ko nagtuturo sa Calawag at yung positive ng Calawag ay mismo kapitbahay ko. Ang pagitan lang namin ay yung bakod, baler. Alam niyo po mga habang po positive sa Calawag ay nagkaroon din po ako ng takot eh. Makadalinan kami. Malapit po sa aming bahay. Kaya natutubo kami talaga mag-pray sa Lord. Ikaw pala kami. Kasi yung picture ay pumunta sa misis ko sa bahay. Nakasalamuhan ng kasama ko kasi picture yun ay picture niya. Yung mga card, mga estudyante. Salamat sa Diyos at hinggalan kami ako na aming pamilya. Pangalawa ay gusto ko pong pasalamatan ng Diyos sa loob po ng tagpagbuwan ay nakausap ko po yung may-ari ng building na pinagtitipunan namin. Ang aming pupupat doon ay 11,000. Kausapin ko po yung katiwala ay hindi po may pinagbayad. Ang buwan wala po kami bayad sa building. At maganda pa po doon, nakalipat kami ng bagong building. Mababa yung aming upa. Pero nakapag-down po kami, 12,000, biyaya ng Panginoon. At mayroon po tumawag sa akin, sabi niya, Pastor, sagot ko na yung building mo. Praise God! Napakabuti po niya. Yung po ginagawa ng Diyos sa mga mananampalataya ng umaga, ako po'y natutuwa. Bagamat po matagal po akong wala sa kanila, at tumawag sa akin ng mga mananampalataya, sabi niya, Pastor, hindi ako kaibigan dito. Ako wala ako doon. Nagbabible study mga mananampalataya, mga babae yun. Bigay pa yung mga babae. Talagang pagpunta ko doon, tuwan-tuwa po sila na nakita nila aloy ako at mga kapatid yung mga outreach kung yun ay marami pong uma-attend. Kahapon ay nag-attendas kami ng kulang-kulang 30 bukod sa aming outreach na ito po sa barangay Banban pa rin.
Yun lamang po, ibinabalik ko po ang kapurihan sa Panginoon. Kaya yung hindi pa marunong manalangin. Bakit na ng COVID para matutunan? Okay, kahulihan. Amen. Pastor na isa sa pinakamaraming COVID. Pastor ng Katanawan. Pastor Bila. Praise God, Lord po ang Panginoon. At ako pinagpapasalamat na ako'y dito, amen. At bagamat maraming buhay doon sa Katanawan, pero wala naman ako buhay. At ako pinagpapasalamat sa Panginoon sapagkat kami nga na kahit mayroon yung sitwasyon nung March ay katatapos na ng ating conference, katapos ay patuloy sa amin, lockdown, amen. Pero nakapag-service pa naman ng linggo, tapos yung Mercedes, ano na talaga yun, umano pa rin ang isa. Kailangan. Ano sinang sa building? Tagdag na ang isang buwan ito. Dati tinahanap mo yung mga problema, tapos sabi may lockdown pa nga, hirap talagang may curfew pa, may hanggang na-stress na yung sarado na lahat ng mga nasa problema pa rin yung sinasabi ko, pipinturahin yung church, ang dami. Pero sabi ko, Lord, ikaw po bahala. Abang, tuloy lang. Kaya pinahanuhan, pinapumasan, sabay hindi malamang may tumatok. Papala sa iyo. Inabang ako, kung nagkaroon dito. Pastor, pagbukas ko. Pastor, kung hindi na po makuha yung sa bahay. Pero meron maghihintay, kailangan may darating. Kaya, hindi asahan namin, inaasahan ko na. Inaasahan namin na. Meron may darating. Praise God, po rin ang Panginoon. Tuloy lang panalangin. Hallelujah, panalangin sa umaga. Kahit sa tanghali, kahit alas 12 na nanalangin. Naging Muslim na ba? Panalangin lang. At puri ng Diyos, kapag bago mag-Lord 27, may dumating na pagpapala. Hallelujah! Nakabayad ako! Hallelujah! At pagdating ng April ka, inaron niya na sabi palagi yung stock daw. Sana. Kasi huwag nang bahala. Pag punta ako sa mga kapatiran, ako'y nag-follow up. Pero bawal talaga makapag-Bible study. Then, lalo na nagkaroon ng kaso ng tubig ng lugar nilang Katanawan. Kaya, ang hirap nga pa naman gano'n. Parang pinadidiri ang kambaramigan. Ay, bawal kong pumasok. Talagang, naroon ako talaga na pupuntahan ko yung isang pamilya. Sabi sa akin ng mga barangay tanong sa anong kagawad, saan po kayo pupunta? Pwede na sa pamilya dito. Stahin ko lang, ayuhan ko lang. Ay, hindi mo pwede gawa ng ano. Tatawagin ko na lang ako. Kaunting oras lang. Talaga hindi talaga ako talaga hindi ako pinapasok. Kada mayroon din sitwasyon. Pero salamat sa Panginoon sapagkat doon sa mga pinapayupis natin ng lugar, yung mga kabataan, ay di ba, bawal naman talaga ang kabataan. Ito lalo mga 15, 16, gano'n. Ay yung mga bandang hapon na siguro alas 6, alas 7, mga gano'n na gabi. Biglang pumatok doon sa pintuan namin, sabi, Pastor, tingnan natin, di ba, abutin ka ng kapyo. Pagkatapos ay bawal pa kayo pa kayo.
Ay, meron kasi po. Ay, ano? Pinagin yung mga ano. Kaya may ano po, may kulibrang ako eh. Kulibrang ako. Sa mga magalit, sa kapatid ay init. Sabi ang mga kakilakad natin na. Pero wala kang COVID. Ipag-pray ko ninyo. Ipag-pray ko sa Panginoon. At karoon po rin na Diyos pagkat pinapakaluhan. Pumunta ulit. Ay, Pastor, hindi mo, galing na. Hindi na mo ni Pastor. Ada muli na Diyos, pagkat doon sa lugar na yun, may mga binabayunis na ako. Magawan hindi ako makapasok, pero pagka yung nakikita ko sila, may control pass, palagi tayo may nakasabit eh. Palagi kukuha ka ng control pass para makapag-gala. Puri ng Panginoon, sapagkat kahit pa paano na pupunta mo, di ba? Ada, sabi ko lang, mayroon naman ang ganito na hindi makapagtipon. Sinubukan ko na magpatutup ako ng mga praise song yung mga sa malas. Tingnan ko kung anong reaction. Maya-maya na may pupuntang pulis. Akala siguro anong gagawa eh. Ay, Pastor, ang pingay mo masyado mga ninyo. Ay, pero wala yung sabi, wala naman kami pagtitipon ay yung namin mo sa sabi ko kayo yan o para na siguro rin na kung mayroon gawain. Kaya sabi ka, hindi na mahirap na. Kaya ang ginawa ko lang ay nag-prayer and fasting kami. At sabi ko yung mga problema na yan ay sabi ko malalagpasan yan at yung mga pangailangan. Wala talagang walang offering, walang tithes, walang prayers. Pero naroon, panalangin lang. Nag-fasting kami, pagkaling ko, fasting, nag-praise, fasting. Pero yung panahon na yun, nagpapasting kami, ay meron mga ayuda. May kalahati sa akong pero kami nagpasting. At sa katotohanan nga na naroon nga may manok, may nagdala ng manok. Pero kami walang kahit, walang nagdalas, walang nag-over nun, bawat walang payments. Pero yung mga nagbibigay. Amen. At isa pa nung pagtingnan lang. Meron lang ay bumagi pa ng ambo. Yung bumagi ng ambo, bumahagi sa bahay namin. Tapos humingi pa ng tulong yung nasa bababa namin dahil pumapasok ang tubig. Ay dahil sa dahil ng tulong, talaga nagpakabasa lang naman ako. Dito na kahit natin talagang lakas ng makapot. Tinulong ko na yung nakakalang ng buko para makabisa. Kung tinulong ako, nasa baba. At naroon natuwa siya. Buti, natin ko ng pastor. At ang naging resulta noon, nagpasalamat yung may-ari, yung bahay, at nasa Maynila yun. At nung may pinagpala ng Panginoon, ulit, at naroon na may dumating na pagpapala. Yung SAP. Amen. Bayan ako sa building. Amen. At sabi ko rin, yung bukod ko, para sa Panginoon. Sabi ko, magpapintura ako. Amen. Para siya, para gumanda-ganda naman. At hindi na, biglang humingi naman yung kapatid ko. Padala naman ako. Amen. Dalawang kapatid. Tinanong ko, sabi ko, panalangin mo rin sa Panginoon. Amen. At sumasagot ang Diyos. At habang nananalangin ko pala, cellphone ko ay tumunog na pala naroon sa kwarto. At naroon si Mrs. ang nalikuha sa kwarto. Papa, may nagpadala. Sino? Ay, hindi mo alam. Ay, basta ako. Sabi siya ang Panginoon talaga nagpadala. At salamat sa Panginoon. Sapagkat ang naging mga resulta ay nung ako'y magbayad, sabi nung di ako'y nagbayad ulit, sabi nung may-ari, sige, dahil may utang ako 3 buwan, sige, libre na yung isa, dadalawang buwan na. Nakalibre ako na 3,000. Hallelujah, naroon, kahit pa na nakikita nila na sabi nga ay
may COVID-19 yung sabi mahirap yung sitwasyon, nakikita nila po si Pastor, ang dala-dala ay karne, manok, dahil yung isang teacher advisor ng isang kapatid namin ay dumating po sa ay naakay niya. Pagkatapos ang observer pa lamang po, ay sabi niya, Pastor, bumili ka nga ng ano, bakit bili na lang po ng ano, mga tanghalian, yung sabi gusto ko yung sabi, ubusin na lang yung 1,000. Ay, 1,000, tama na yung ano. Hindi, Pastor. Eh, sinauli ko yung supli. Talagang inuwas talaga na, Pastor. Nagpa-ice cream, kaya salamat sa inyo pong panalangin. Salamat sa biyaya ng Diyos at sa kabuuan ng patotoo ay huwag natin pabayaan ang salita ng Diyos ay natatangkalaan. And huwag pabayaan ang natatangkalaan ang salita ng Diyos. Okay? Balik tayo ng 11:20. Amen. Discuss na kayo at merienda ang pwedeng pag-usapan. Pero bago yun, tayo muna hinilip ko ng kaunting halaga para sa tulong sa pamilya ni Pastor Michael Ocampo. Amen. Ocampo para sa bayarin ng kanilang bill. Okay? So, basket para ano? Baka hindi madala. Sa basket. Pagpalain nyo pala, hindi pa pumapatak ang inyong mga kaloob, mga handog, tulong, ay pagpalain kayo ng para sa Kristo. Sabi kay Pastor Michael, ay hindi umaasahan ng malaki ang mga churches sapagkat hindi lang ang pag-service. Kung kaya na ipagpasalamat mo na sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Pagkalang Diyos, salamat po sa aking pong buwan tulong, Panginoon, na makasapat ito, maka-relieve, Panginoon, sa pangailangan ng pamilya ni Pastor Michael Ocampo. Bawat bukas, balat ng angay na nagagod, pagpalain po Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so, ano man ang inyong makaya? Mamaya na yung announcement. Nauli. Kaya nila kasi masigla sila magpapagawa. Praise God. Hallelujah. Okay, sige, balik po tayo ng 11:20. May coffee pa, may snacks pa. Pagkatapos yung magandang kaloob. Amen. Parang amo na.